Mga kaibigan, kinilig ang constituents ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte dahil sa ipinakita niyang pagmamahal sa girlfriend na si Yasi Pressman sa opening ng Kaugma Festival nitong Huwebes ng gabi, Mayo 23 taong kasalukuyan, 2024. Highlight ng gabi ang duet ni na Governor Luigi at Yasi ng Hero ng singer na si Enrique Iglesias. Oo, mamaya makakanta ko yan. Okay. Bago ito, tila formal nang ipinakikilala ni Luigi si Yasi sa kanyang mga nasasakupan bilang mahal niya sa buhay. Wow! Nasa entablado ang gobernador at nagtatalumpati tungkol sa week-long Kaugma Festival ng kanilang lalawigan. Saad niya sa mga tao, "Siyempre, mga taga-Camarines Sur, I want to thank the most special person in the life of your governor." Walang ya. Ito sabi ni Luigi, "Siyempre, mga taga-Camarines Sur, I want to thank the most special person of my life." Sandali, mali. Game. "Siyempre, mga taga-Camarines Sur, I want to thank the most special person in the life of your governor. Mahal, Yasi, thank you for all what you've done to me. Thank you for helping making this possible. I want to say in front of 100,000 Camarines now, Camarinenses now, I love you, Yasi." Walang yan. Sumayaw muna si Yasi bago sila nag-duet. Matapos ang kanilang kanta, pinupog ng halik ni Luigi ang girlfriend sa entablado. At dito, pinupog, mga kaibigan, pinupog ng halik ni Luigi ang girlfriend sa entablado. Hindi ito ang unang public kiss ng magkasintahan. Noong nakaraang February 8, taong kasalukuyan na 2024 pa rin, nagbahagi si Yasi ng ilang larawang kuha sa isang local fashion event na ginanap sa National Museum of the Philippines. Kabilang sa mga larawang ito ay ang sa kanila ni Luigi. May pahiwatig pa si Yasi na ang pinakahuli sa 10 larawan ay may sorpresa. Awatin dito. Makikita nga rito na ang dulong post ni Yasi sa isang short video na nag-kiss sila sa lips ng rumored boyfriend. Caption ni Yasi, "A beautiful night of love. Swipe to the end for a kilig surprise." Ano to, surprise? Sabi nga na, Unang isinapubliko ni Luigi ang relasyon nila ni Yasi noong Pebrero 21 taong kasalukuyan din nitong 2024 nang idiniklara niya itong love of my life sa kanyang buhay. Sa isang Instagram reel na in-upload ni Yasi, binitawan ng gobernador ang mga nakakakilig na salitang ito. "I truly believe pag-inspired, lahat possible. Kaya I want to thank the love of my life for supporting this event. Babe, maraming salamat. Thank you. I love you so much. Thank you, moi. I love you, babe. Let's give her a round of applause." Wow! Alam mo, parang kinikilig ako bigla. Grabe yung pagsipsip, parang talaba, Ano masasabi niyo dyan, mga kaibigan? Grabe, Oh my golly, So, mga kaibigan, sa akin naman dito, syempre, tayo naman nakikimaritsong lang dito, di ba? Wala tayong kinalaman. Siyempre, nagmamahalan yung dalawa. Let's give it, it's their moment, di ba? Moment of truth. Alam niyo, mga kaibigan, napakasarap naman talagang magmahal, lalo na pag sariwa, bagong pupog. Di ba? Sabi nga, pupog yung ginamit ng ulat So, di ba, pag bagong pupugan yan, makikig yan, di ba? Sabi ng mga Bicolano yan Mga mainurag to, di ba? Inurag talaga yan, mainit yan. Siyempre, sili yan labuyo.
kumikisi-kisi yan, talagang taas baba yan. Pag binitawan, no, angat sa taas yan, tapos pupog sa baba, tag-tag-tag-tag-tag, di ba? Gano'n yung mga magsasapong ng mga Bicolano dyan eh. Wala yung mga masama dyan. Siyempre, sino ba naman ang, di ba? Tayo pa ba naman tututol ba tayo sa kaligayahan ng dalawang nagmamahalan? Hindi. Tsaka hindi naman yan yung first time na nakita nating mahalikan si Yasi Pressman, right? Di ba? Marami na rin nag-lips to lips kay Yasi, right? So, hindi naman bago sa amin yan, Gov Luigi, kasi syempre, sa TV, nakikita na naming nililips to lips talaga si Yasi. Ha? Syempre, mga kaibigan, yung point ko lang is, baka nababaguhan lang si Luigi kasi sa isip-isip niya, marami nag-lips to lips kay Yasi sa movie o sa show, di ba? Ngayon, this is my show, this is my time. It's showtime! Pinupog ngayon. Grabe ka. Dali lang ha. Dali lang ha. Siyempre, di ba, binibigyan ko lang ng buhay at damdamin tong ginawa ni, di ba? Itong pag-lips to lips ni... Grabe, di ba? Hindi ko maisip, parang... Siyempre, ayoko magmalinis sa inyo dahil nung una ko ring natikman ng makatikim ng labi, talagang akala ko nga, bubble gum yung labi eh. Grade 2 ako nung una ako makalips to lips ng babae, talaga. Di ba? Ngayon, nung una ko malips to lips yung kalaro ko nung bata ako, hindi ko pinagmamalaki to, mali. Di ba? Siyempre, bata squatting ako, siyempre, alam niyo na. Ngayon, unang grade nung unang salpak ng gano'n, Kala ko bubble gum yung habi sa akin ng kalaro ko. Kala ko bubble gum yung labi niya kasi sa una talaga ganyan talaga lahat. Kaya syempre ako how I wish na retain ko yung virginity ko kasi mahalaga din sa akin yun. Di ba? Sana hindi ako napagsamantalahan noon nung kapanahonan ko. Grade 5 yung kalaro ko grade 2 ako. Diba? So anyway, mga kaibigan, yung point ko lang dito, mga kaibigan, is walang tumututol dyan. Pero, my friends, di ba, this is an overstatement na understatement din. Di ba? Kasi being a politician, my friend, di mo kailangan gawin din di ba? Di ba? Hindi mo kailangan gawin ito sa public. Kasi, ako, and this is just my opinion, parang sinasabi kasi nitong si Luigi na, baka kasi nararamdaman niya may pumuporma dito. Baka siloso to Kasi, alam niyo mga kaibigan, ganito yung mga, ganito yung mga, sa tingin ko ito yung mga, tawag nito, ganyan naman ang mga lalaki, di ba? Usually, ang mga Pilipino ganun Pag meron silang babae, parang parang it's a statement of ownership, mga kaibigan. Actually, mga kaibigan, this is a statement of ownership. He is telling other suitors to back off. This is just kung makikinig si Yasi Pressman, this is just my personal opinion on what transpired in this kind of actions, di ba? Yung inyong publicity stunt. So, ito si Luigi, I think, yung personality nito siloso to. And usual sa ating mga Pilipino, na tayo yung mga lalaki, aggressive pagbago. Di ba? Yun yung sinasabing, binabakuran mo Di ba? Babakuran mo yan, binabakudan niya. Di ba? Na this is my private property. Di ba? Keep off the grass. Parang sinasabi ni Luigi yan. But knowing that you have power and you are young, di ba? Luigi is still young, my friends. He has power, he has money, he's young. Mga kaibigan, hindi pa makakawala sa hindi pa makakawala to sa circle of women's. Marami pa kaaligid dito. Ganun yan But,
probably, baka si Yasi ang pinakamaganda, di ba? And Yasi was his trophy. Remember mga kaibigan, we know for the fact na marami talagang mga politicians na nag-aasawa ng mga nasa showbiz. Later on, ginagamit nila sa kampanyahan yan. Right? And most of these politicians winning. Kasi nga, celebrity, power, politics, and of course, entertainment. Yun pasikatan ng politics in the Philippines is a popularity contest. So, going back, I think Luigi doesn't need Yasi at all in his campaigns. However, mga kaibigan, if Villapuerte is gunning for a national post, this is a preparation. And this is a publicity stunt. Di ba? Probably, baka nagalit yung tatay nito sa kanya. What's that for, di ba? What's that for? Di ba? He doesn't need to do this Kung politicians ka, mostly, mga careful sa mga actions yan, mga kinikilos. But this one is, I think, for personal gain, telling other suitors to back off, keep off the grass. This is my private property now. Di ba? And showmanship ito ng pagiging uragon, mga kaibigan. Parang pagpapakita ito ng pagiging makikig. Di ba? Taas babayan Di ba? Kumbaga, parang sinasabi niya, walang ibang magaling humigop dito, ako lang. Di ba? Ganon yan parang Coco Martin, Richard Gutierrez, mga panis kayo. Ganon ang nakikita ko. Sino pa yung mga ibang humigop kay Yasi, di ba? Parang sinasabi niya, mas malupit akong humigop, di ba? Yun yung dito, yun yung nakikita ko dyan. Mas matinding humigop itong si di ba? So, again, usual Filipino, this is just a statement of ownership. Akin si Yasi, no? Ito yung sinasabi niya, akin itong Yasi Pressman na to. 'Di ba? And good or bad publicity for some people, but again, this is still publicity. They caught the attention of the public. And of course, it is not only limited to the area of Camarin in the Camp Sur, 'di ba? They caught us, they caught our attention nationally. So, if this guy is gunning for a national post, then meron siyang pang-entry post or pang-entry publicity stunt, di ba? With this one. So, I think, di ba, may magagamit siyang tool para mapag-usapan. Kailangan ng politiko ito Di ba? So, again, dalawang klase, personal gain and popularity gain, di ba? Ganun yan. So, anyway, magkakaiba naman tayo ng opinion. Ako, hindi ko sila mahusgahan. That is their life. They want to broadcast it. O gusto nilang i-share yan publicly, then be it, di ba? Who are we to judge them? Hindi naman ako malinis na tao din. Hindi naman ako perfectong tao din. If I could have the same beauty of a girl, di ba? Kahit naman sino, mga kaibigan, I think if I am Luigi Villapuerte and my girlfriend is Yasi Pressman, oh my gosh. Baka pati ilong ni Yasi sipsipin ko, di ba? Sa public, di ba? No, hindi. Ako ayoko magpaka-hipokrito sa inyo, mga kaibigan. Ayoko magpaka-hipokrito sa inyo. But if I were Luigi Villapuerte, then I have Yasi Pressman, di ba? Kung Yasi Pressman ang girlfriend kong ganyan, baka pati ilong niya sipsipin ko sa publiko. Di ba? Siyempre, lalo na, hindi naman ako magandang lalaki, hindi naman ako, wala pang pera, wala pang hindi pa di ba? Wala. Baka kung ganitong Yasi Pressman ang girlfriend ko, baka literal na bakod ang gagawin ko Oo, baka mamaya lagyan ko ng cage pag lalabas kami. Yan na siya sa loob. Baka gagawan ko ng cage yung Yasi Pressman girlfriend ko. Lalagyan ko ng cage. Tapos ngayon, mamamasyal kami. Nakatali yung cage, di ba? Nandun siya sa loob ng cage. Diyan ka lang. Literal na talagang aspeto ng pagbabakod, di ba? Di ba? Ang ganda
Parang sinasabi ni, ano, oh my gosh. Ay kung mapunta to sa mga katulad nating, ano lang, kwating-kwating lang, di ba? Squatting. Di ba, mga kaibigan? Sa mga repapip ko dyan, di ba? Anong gagawin mo dito? Kung mga porcelana kutis nito, di ba? Wala kang palalampasin dito, hindi mo totoo lang, di ba? Sabi ni David Mendoza, oh. Di ba? Makintab ang hita nito, makintab ang binti nito. Baka walang dark spots ito, di ba? Oo. Siyempre, pagka ganyan kaganda, naku, talaga sabi ko sa inyo, para kami ni paring David dito, ni paring David Mendoza, di ba? Baka para kaming ano dito naglilinis ng plato, di ba? Porcelana maging sponge kami ni paring David dito, porcelana, di ba? Wala palalampasin kahit nanihib lang balahibo ng dalayin, di ba? Ni isang hibla ng balahibo nito sa katawan, hindi mo palalampasin, Yasi Pressman yan. Grabe, talagang makasip-sip. Si Reynaldo Gonzalez nga rin, di ba? Reynaldo Gonzalez mo. Di ba? Kayo, magkukomento lang kayo dyan, okay na sa akin. Sarap, di ba? Gagawin mong lahat, di ba? Para makatikim ka rin ng Yasi. Di ba? Pag Yasi Pressman yan, my friends, oh my gosh, di ba? May ganyan kakagandang girlfriend na ganyan. Tapos yung alam mo yung ano, ang mga Pilipino, mahilig tayo mag-flaunt. No, sa totoo lang, pag maganda misis mong ganyan, mga girlfriend mo, mahilig tayo mag-flaunt. Alam mo yung proud, we are proud people. We're proud, tawag nito, kind of being. Pag may maganda tayong, kahit nga sa kasangkapan, maganda sa sakyan, ipo-flaunt mo kahit sino nga lahi. Meron silang sports car, ipo-flaunt, di ba? Pero lamang ka na meron ka magandang asawa, ibig sabihin, di ba? Iba na parang David, di ba? Pagka meron kang hila-hilan niyang ganyan, di ba? Nasa mall ka ngayon, nasa labas ka, o mamumuliti ka, ganda ng asawa mo, ikakapanalo mo yan. Di ba? Hindi, totoo to, Sa mga politicians dito sa Pilipinas, pag may maganda kang asawa, ikinapapanalo mo. Totoo. Plus pa, kung matalino yung babae, may utak, magaling marunong sumagot, mga kaibigan, ikinapapanalo na politiko yan. Pag maganda ang asawa, kahit nga minsan boba Di ba? Hindi, totoo, di ba? Pag maganda asawa mo, ang tawag niyo, trophy wife, di ba? Totoo, kahit boba yung babae, ito mo, pasyal na politiko, hindi nagsasalita yung babae kasi nga walang laman Ba? Meron na siyang beauty, wala nga lang brain, di ba? May mga ganun, hindi naman natin masabi na di ba? Pero tingnan mo politicians, meron ganun, meron siyang trophy wife, ganyan, panalo. Next election, di ba? Kahit na hindi siya kasal, di ba? Tingnan mo si Digong, di ba? Hindi kasal. Beauty queen yung di ba? Panalo. Di ba? Ganun yan Anyway, syempre, nakita ko na rin yun, kaya lang sa kalendaryo. Nakita ko to si Yasi, hindi naman tao lang din, di ba? Kanya-kanyang type lang, maganda naman talaga kasi may lahi, di ba? Pero alam nyo, sinabi ko na sa inyo last time na ang kaisa-isa lang na nakapagpakilig sa akin talaga nung ako'y teenager, talagang walang iba kundi Christine Hermosa, mga kaibigan. Christine Hermosa, nung makita ko sa personal yan, love at first yan. Love at first, parang yun parang 3 minutes akong tinitigan ni Christine Hermosa, kinilig to the bones ako. Yung pinatay niya ako sa mga kaibigan pinatay niya ako sa kilig. I think she knows na sobrang fan na fan. Siguro hindi naman ako fan ni Christine talaga noon, pero talagang na love at first sight ako. Grabe. Nung kabataan ni Christine, ang ganda-ganda niya noon, my friends. Grabe, sariwang-sariwa. Nung wala pang mga umaligid na diter, ganon, wala pa yung mga yan. Patrick Garcia pa lang ang love team niya noon Grabe, mga kaibigan, pag tinitigan ka ni Christine Hermosa, patay ka. Hindi na naulit yon sa ibang mga artista, hindi na naulit. Si Christine na naka-virgin sa akin. Yung unang titig. Titig lang naman, titig lang. Ayun. Siyempre, walang tatalo kay Lola Pamela Anderson, di ba?
kila Cristina Gonzalez, di ba? Cristina Gonzalez talaga nauna. Oh, Cristina Gonzalez, Rio Locsin, di ba? Mga ganon. Pamela Anderson, sumunod na dyan sila Sabado Night, di ba? Sabado Night, Ina Raimundo na din, di ba? Nung nakilala ko naman bigla itong si Joyce Jimenez, ayun, patay na, di ba? Sumunod na yan. Then dumating itong Sunshine Cruz, wala na, nagbalabala-himong pusa na. Hindi, lalaki, ano lang tayo? Tao lang tayo, tao lang. Anyways, mga kaibigan, magkakaiba po tayo ng pananaw at opinion. Ito po, buhay po nila eh. Pinapakita ko lang po sa inyo na ako rin naman ay tao lang rin. Di ba? May sarili din akong nararamdaman, sarili din tayong isip. And when you say it na nagpapakatotoo ka genuinely, and then I think there's nothing wrong with it. Di ba? Nagiging conservative lang naman tayo, pero deep inside in our thoughts, we need this. Di ba? We're only human beings. Kailangan mo ng halik, kailangan mo ng yakap, kailangan mo ng mga bagay na magpo-fulfill din sa katawang lupa mo. So, I think there's nothing wrong with it. Di ba? May mga tao na minsan ayaw nila pag-usapan. But then again, this is happening. Whether we like it or not, this is happening in our real life, in our society. And this is freedom. The very essence of the perpetual freedom that has been given to us by our Creator. And then, of course, by our democratic institution. So, malaya. Anybody can say whatever they want. Anybody can have their thoughts and opinion. And of course, and everybody can have their free will to do anything with, of course, may mga responsible actions din sila. Kasi halik lang naman yan. Hindi naman sila gumawa ng public scandal like nagubot-subad sila dyan. It's just a kiss. And there's nothing wrong with it, di ba? So anyway, ano man po ang inyong pananaw, opinion kuro-kuro ukol dito sa paksang ating tinalakay, please comment down below. Salamat sa mga nagla-like, nag-share nitong ating video. Of course, kapag hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel at nais nyo pa maging updated sa mga itong uri pa ng talakayan, please do subscribe mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo.